Hi everyone! Welcome to the Empath Tarot. It's another love reading, timeless in general. Take what resonates lang po. Maybe some part of the reading, makaresonate kayo. Some part of it hindi. Totally makaresonate na parang kwento ninyo ito. Marami kasing mga energies, iba't ibang love connections, iba't ibang mga sitwasyon. Kaya take what resonates lang po. Isubukan po natin basahin ang mga gabay at mga mensahe para sa atin, especially in terms of love or life in general. Spirit, kayo send me messages. Anong love connections ito? Lessons in life and guidance ang nais mong ipabatid sa amin. Mga aral at gabay sa buhay pag-ibig. Send me more messages, Spirit Guide. Yan. Spirit, can you send me more messages? Emperor. The Tower. Nine of Wands. Queen of Cups. Queen of Swords. Ace of Cups. Death. Ten of Pentacles. Six of Pentacles. Bottom of the deck. High Priestess. We have here the Tower. So, may matinding nangyari sa inyo ng person mo. And siguro yun yung parang naipon. Maliliit na bagay na mga issues, naging malaki, naipon hanggang hindi mo na kaya, sumabog ka na. Yung parang sobrang pasensya mo, sobrang mong tiniis lahat-lahat ng mga naranasan mo sa person mo. But eventually, sumabog na, hindi mo na nakayanan pa. Kaya yung the tower dito means wala na, wasak na. Bakit kaya? I can sense here, because of your person, the Emperor, very strong ang personality nito na parang very controlling and very possessive. Wala ka ng kalayaan, parang walang tiwala sa'yo, lahat ng bagay. Pinapansin, lahat ng bagay, gusto niya, kontrolado niya. Ikaw mismo, kontrolado niya. Hindi ka naman laruan o hindi ka naman puppet, hindi ka naman manika o ano. Tao ka, you have feelings and kailangan mo rin you feel that you have your own freedom sa isang relationship. Hindi kung ano yung sinabi niya, yun lang ang dapat masusunod. One way lang, which is sobrang nakakasakal yun. And I can sense here na hindi lang to between man and women, but maybe both sex. Para meron dito mga magkarelasyon na both same gender. So, ibig sabihin niyan, yung isa masculine lang yung kanyang energy, mas masculine yung kanyang energy. Okay? So, meron dito same gender na magkarelasyon. Yung masyado kasing controlling, siguro masyadong seloso, selosa. Ganun na nangyayari dito. Gusto mo na magkaroon ng boundaries. Gusto mo na mag-set ng boundaries no sa taong yun. Kasi sobra na nakakulong ka na lang ba sa kanya? Kung ano na lang sinabi niya yung masusunod. Parang wala ka ng kalayaan. No? Pananamit, saan magpupunta, kung sino ang kasama, anong gagawin. So, you want to set some boundaries na kaya nang nawasak na ng gusto, sumabog ka na, kinat mo na yung connection mo do sa taong yon. Hindi mo na kaya Gusto mo na maging malaya pa. Then dito, maari nagpakalayo-layo ka. It gives you transformation. Merong malaking pagbabago na nangyari sa sarili mo. Kung yung dati na sa umpisa, di ba, ng relasyon ninyo, okay, sumunod ka, naging sunod-sunuran ka, nagpa-control ka, but this time, no. Yung transformation na yun is, you are the one who is controlling or handling yourself. Ikaw na may hawak na sarili mo.
Hindi mo nakakaya ibang tao ang mag-control sa'yo. Kahit mahal mo yung taong yun, di ba? Pero parang wala nang tiwala eh. So dito, mas nakilala mo yung sarili mo na marami ka pang kayang gawin. No, nawala ka doon sa relasyon na yung mas naging malaya ka, mas marami ka pa palang pwedeng gawin sa sarili mo. O yung nagpo-flourish ka, nag-explore ka, nalalaman mo iba't ibang mga kakayahan mo. Kaya you transform. At doon mas naging kang attractive. And nandito, High Priestess, naniniwala ka that there is someone para sa'yo. Someone na baka mamahalin ka at hindi ka na ikokontrol ng ganun. Merong respeto, merong tiwala sa'yo. At hindi mo na mararamdaman pa na parang nakatali ka na lang sa taong yon because you have your own freedom while you have respect do sa relationship ninyo at yun ang mangyayari. Yung Ace of Cups dito means new beginning, new person, new love. So merong bagong person na darating sa buhay mo at dun mo mararamdaman that you are loved. You are valuable. Dun mo mararamdaman na masarap pala yung pakiramdam na give and take. Hindi yung one-sided lang. Masarap pala yung pakiramdam na yung talagang minamahal ka, iniintindi ka, sinusuportahan ka, na nagtitiwala sa'yo, hindi over-controlling, hindi over-possessive. No, parang kung meron ka ring say doon sa relationship, hindi yung kung ano lang sinabi niya, yun lang masusunod. At yun ang nangyayari sa inyo. With your new person, Six of Pentacles din, dito ay give and take ang relationship. Generously giving each other's love and affection, support, understanding. Then, makakamtan ninyo ang Ten of Pentacles kasi syempre pareho ninyong nagsusuporta sa isa't isa. Pareho kayong sabihin natin nagwo-work ng inyong relationship at uunlad kayo. Ten of Pentacles dito in all aspect of your relationship, abundance of love, abundance of wealth. Nandito na yung happy kayo at the same time maunlad kayo ang inyong pagsasama. You're building your family together with wealth. Dahil nagtutulungan kayo. Kaya kapag dumating sa inyo yung person na yun, you are blessed. Pero ang pinakamaganda dyan is take control of yourself first. Pakawalan mo yung sarili mo sa isang toxic person. Explore. Focus sa sarili. Darating ang true love para sa'yo. At makakamtan nyo ang Ten of Pentacles. Abundance of love, abundance of wealth. Masaya at maunlad na pagsasama. Magnetic connection. There is a very strong pull and intensity that draws you to this person. Ito sa new love mo. Take a leap of faith. Only when you're willing to step out of your comfort zone will you reap great rewards. Step out of your comfort zone na do sa mga toxic na person. Redirect your thoughts. Focus on what you want to attract in this relationship, not what you fear will happen. Minsan kasi yung iba kapag nasaktan or nanggaling sa isang relasyon na kung saan sobra sila nasaktan, ayaw na nila magmahal ulit. Marami ng fears sa kanila na tumatakbo. Hindi pa man nangyayari kung ano-ano na iniisip nila doon sa bagong person na yun na baka saktan siya ulit, baka ganun ulit siya sa katulad ng dati. No, tanggalin nyo yon kasi yun yung ma-attract ninyo. Diba? Yung mga thoughts na yun, mag-create ng words, ng feelings, tapos anong mangyayari sa connection ninyo? Kung ano iniisip mo. So, mag-aaway lang kayo na mag-aaway sa mga maling hinala mo. Diba? So, redirect your thoughts, take a leap of faith, and you will attract connection that is true for you. Okay? So, yun lang po. Maraming salamat po for watching. Please don't forget to like, share, comment, subscribe, follow on Facebook and YouTube. Have a good day po and God bless.